naamo karong kabuntagon. It's a blessing mga igsoon nga diin managkita pa ta, no? Managkatapok pa ta tungod og alang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So salamat ko sa privilege nga makadala karon sa atong Sunday School. Well, if you are here last 3 Sundays ago, ato na ni gisugdan nga lesson. So ato aning padayonon, this is our 4th Sunday to tackle this lesson, and I hope and I pray nga makapadayon ta, maka-connect mo. If you are taking notes, mas maayo aron dili na ninyo lisod pagsabot sa tong Sunday School. Okay? So, dito maglangan may ison. Let's all stand up once again. Manindog mo pagbalik palihog. Dala inyong mga Biblia. Alright? If you have your Bibles with you, dala inyong mga Biblia. Unya, palihog kong abri sa 2 Peter chapter 3. Alright? 2 Peter, turn your Bibles please in 2 Peter chapter 3. Unya, atong basahon sa dungan ang verse number 4. Usa lang ka verse this morning, 2 Peter chapter 3 in verse number 4. Naana mo? Amen. Alright, so atong basahon dungan ang verse number 4. Ready, read. And saying, where is the promise of His coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. Padayon tagtuon, mga igsoon, scoffers in the last days. Mag-ampo ta, Ginoong Diyos, Amahan na malangit nun, daghang kayong salamat Ginoo sa kabuntagon nga imong gitugot sa matag usa kanamo. Salamat Ginoo Lord sa imong faithfulness sa among kinabuhi Lord. Thank you Lord throughout the week that you've been so good to us. Salamat Ginoo Lord sa protection. Salamat sa kapiskay sa panglawas. Salamat Ginoo Lord for today that we can be able to worship you in spirit and in truth. Nagpray ko Lord nga ikaw mag-bless Sunday School. Please gamita ko Lord para sa imong kahimayaan. Wala ko'y mahimo Lord kung wala ang imong tabang. Busa Lord pasabtay mo mga katawhan karon sa among lesson. Makapadayon may Ginoo sa pagtuon the scoffers in the last day. Salamat Lord, in Jesus name I pray. Amen and amen. Thank you for standing, panglingkod mo mga igsoon. Now, nagtuog ko with all my heart nga kamo ba muuyon ba mo nga naa na ta sa kaulahian nga mga kapanahonan. Amen. Hapit na gyud mo balik ang Ginoo mga igsoon. Anya ang mga sinyales sa iyahang pagbalik mga igsoon na gyud no, visible na nimo makita mga kagubot sa kalibutan. No, daghan na kayong panghitabo karon immoralidad sa mga tao nga naa nagpuyo sa kalibutan. Grabe na gyud, laswa na gyud kayo ang kalibutan karon. Muna nga we are now in the last days. All right? So number one dito ta kay review naman lang ni. Number 1, remember God's word. Why do we need to always remember or dapat natong dumdumon kanunay ang pulong sa Ginoo? So nganong we always remember God's word. Why? Because kita nga tao, dali ra ta malimot. Di ba? Usahay gani, malimot ka sa anniversary si muhang ikaw as husband and wife, masuko ang atong asawa no, malimot ta. Uy, anniversary din nato ron. Nalimot ko da. Kay naman nganong gusto sa Ginoo nga dumdumon nimo kanunay ang pulong sa Dios kay kanunay tang malimot. Muna nga gusto sa Ginoo nga we need to stir up our mind, no? Kanunay nimo nang i-work out, kanunay nimo nang basahon ang pulong sa Ginoo aron madumduman nimo kanunay ang mga saad, mga promisa sa Ginoo dinhi sa iyang pulong, okay? Number 2, we have here the denial of Christ's return. No, doon na day mga tao sa kalibutan mga igsoon nga they deny that someday, one day, mo kayab si Jesus Christ dinha sa kalangitan. No, I already told you nga ang second coming of Jesus Christ dili pa nang rapture. Okay? Ang rapture pagkayab niya pagkuha niya na sa mga saved. If you are saved this morning, then kung maabtan ka sa rapture, you will meet the Lord in the air, right? Pero ay ka goal kay kung di ka maabtan sa rapture, no? If I die, ako mamatay kung una ninyo. Ingon ang Bible, the dead in Christ shall rise first. Apil gyapon ka. Oh, alisdan ang imong lawas o glorified body. Unya kung ikaw karon, wata ka balo, maabtan ka sa rapture, then we which are alive shall remain and be caught up together to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Pagkanindot kaayo sa saad sa Ginoo. Pero ang mga tao, scoffers, kaning mga tao nga bugal-bugalon, mga yaga-yagaon, they deny that Christ will return. Muna nga paturaga sa bisyo, paturaga sa unsa man ang gibuhat nila sa kalibutan, right? Pero salamat ta kay nagsaad ang Ginoo nga mobalik siya. Letter A, questioning the promise. So unsa di ang saad sa Ginoo, pastor? Well, kung imong mabasa sa Bible, wala din sa tuang screen. In John chapter 14, klaro kay ang saad sa Ginoo diha.
Ingon ng Bible, 14 verse number 1, no? If pakliagan yung Biblia na John chapter 14 in verse number 1. Akong basahon na. John 14 in verse number 1, ang Bible ingon, let not your heart be troubled. Oh, ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many, unsa gani? Mansions. Oh, pagkanindot, pagkabulahan sa saad sa Ginoo nga dito sa langit isuon, mansion ang ato ang puyanan. If it were not so, I would have told you, I go and prepare a place for you. Pagkanindot nga saad no nga, ning una si Jesus Christ dito, mo bitaw nga, that's the reason why ning kayab si Jesus Christ ibalik si sigiran aron andaman taniyag puy-anan dito sa langit. Pagkanindot sa saad, pero ang mga scoffer, they will always question the promise of God, right? Anya, dirita sa letter B, willful ignorance. Okay, what unsa may ibot pasabot anang willful, pastor? Willful, it means having or showing stubbornness. So binisiya pa mga igsoon, gahi og ulo, dili magpatuo. No, sunod doon na day mga tao, doon na po day ubang Kristohano no nga grabe gyud, bahala na lang tawgon ko nimo ignorante basta di lang jud ko motuo sa imuhang giwali. O yun na ba? So willful ignorance no, usahay dili motuo ang tao, no? Pilion na lang niya nga maignorante siya. So the scoffers, mga igsoon, they will choose to be ignorant and to reject the truth nga naa sa Biblia. Nga ang Dios, He relates to the world He created. Don't you know, no? Si Apostle Peter, he begins at the beginning, no? Sa dihang nagtudlo siya sa mga Kristohanon sa unang panahon, he begins at the beginning, the creation. So I hope and I pray nga motuo mo nga dunay Dios nga nagbuhat aning tanang butang aning kalibutan. Nagtuo ba mo? Amen? Yes. Do nagi Dios nga nagbuhat sa tanang butang aning kalibutan. Even you and me, even kita. Minugna ta gibuhat, we are created by God. That there is God in heaven isuon nga nagbuhat aning tanang mga butang. Now, ato ning tun-an mga isuon, no, dunay mga mobalik ta sa creation. How many of you are familiar with creation? Pila man ka adlaw gibuhat sa Dios sa kalibutan gani, pila ka adlaw? 6. And in the 7th day, ni pahuway ang Ginoo. Basin ang uban ninyo, 8 ka adlaw basta gibuhat sa Dios sa kalibutan. Tun-an ato ni karon, unsa man ang karon, kung ato ang isunod-sunod ang gibuhat sa Dios, kinsa may nakabalo ninyo diri? Oh, di ba murag pastor di ko pasalig pastor? Di ba? So tun-an nato una, unsa man gyud pinakaunang gibuhat sa Dios in the creation. Now, next slide. Yes, balik. Yes, kana. Day 1, God created unsa man? Light. Don't you know mga igsoon that before pagibuhat sa Dios, ang mga butang aning kalibutan na the earth is without form and void. Pasabot ana pastor, ang kalibutan kaniadto igsuon ngit-ngit unya walay porma. Okay? Mo na nga pagbuhat sa Dios sa kalibutan, unang gibuhat niya, there will be light. Now in Genesis chapter 1 verse 3 to 5, and God said, let there be light, and there was light. And God saw that it was good, and God divided the light from darkness. And God called the light day, and the darkness He called night, and the evening and the morning were the first day. So unang gibuhat sa Ginoo sa creation, light. Oh, at least masabtan ninyo kay basin ang uban ninyo, oy, light gyud ay pastor. Yes. Unang gibuhat sa Ginoo ang light. Now, wala lang ma-satisfied ang Ginoo niya no? There naa sa second nga creation sa Ginoo, ikaduhang adlaw, gibuhat sa Ginoo ang firmament. Okay? Unsa man ang firmament, pastor? Ang firmament, it is the sphere or the sky, no? Above us. Now, atong mo basahon in Genesis chapter 1 verse number 6. No, and God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. And God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. Ako mong pasabto ni Soon. Nganong gi-divide man, nganong na may firmament? Because the world, no, ang kalibutan kaniadto napuno sa tubig. If you can read Genesis chapter 1 verse number 2, no, we don't have time.
ingon ang Bible, and the Spirit of God moves upon the face of the waters. It means ang kalibutan na puno sa tubig mo na nga, gidivide sa Ginoo. Nanay sky, okay? So karon nanay sky ha, nanay sphere, mo na ang firmament. So karon napuno mangyapon ang kalibutan og tubig. Okay? Pero na-divide na sa Ginoo. Ikatulong adlaw, unsay gibuhat sa Ginoo? Dry land and sea. Okay? Kay gikuan na may tubig. So ang kulang na lang yuta. Kung imong basahon, Genesis chapter 1 verse number 9. And God said, let the waters under the heaven. Sabtan nyo igsoon, be gathered together unto one place. O, but pasabot, napuno na tubig kalibutan. And let the dry land appear. Oh, and it was so. And God called the dry land earth. Oh, and the gathering together and the waters He called the seas. So mo nang ikatulong adlaw sige buhat sa Ginoo, dry land og ang dagat. Okay? Nakuha ninyo igsoon? Okay. Karon, ang ikaapat nga creation si Ginoo, ikaapat, day number 4, gibuhat dayon si Ginoo ang sun, moon, and star. Pagkanindot, no? So ingon ang verse number 16, and God made two great lights. Kabantay ka sa ato adres Pilipinas, no? Nindot kayo kay dunay adlaw. Unya, musalop ang adlaw duna na say gabi. Karon, unsa may mutungha sa sky during daytime? Unsa man? Ang sun, ang adlaw. Oh, pagkagabi igsoon, unsa may mutungha diha sa kalangitan? Unsa man? Moon and stars. Pagkanindot, no, balance kayong Ginoo, no? Gibuhat sa Ginoo nga perfect gyud kayo ang ang pag-create niya dinhi sa kalibutan. Okay, nasabtan ninyo ang ikaapat nga adlaw. Now, in the fifth day, unsa may gibuhat sa Ginoo? All right, if you're taking notes, gibuhat dayon sa Ginoo ang birds and sea creatures. Oh, gibuhat dayon niya kay sayang man ang panganod ang sky. Unya way mulupad din ha, di ba? Mo nang dunay mga langgam. Unya sayang kay tubig, sayang ang sea. Ang dagat kung walay creatures mo nang gibuhat niya sa ika-fifth day ang birds and sea creatures. Now, dirita, sa ika-unom nga adlaw unsa man? Kasi makatagna. Dito na to, day 6, land, animals, and human. Oh, di ba? Na may creatures sa sky, na po creatures sa sea. Karon ang kulang na lang ang magpuyo sa mamalang nga yuta. Mo nang nagbuhat ang Dios og animals, land animals, and human. So sa ikaunom nga adlaw kita gibuhat si Ginoo. Now, kinsa may permirong tao nga gibuhat si Ginoo? Si Sunday school man ta, dapat mo participate tayo si Adan. Oh, di ba? So salamat ta kay kitang tao gibuhat, we are created by God. So, Pastor, kanus aman ko na himong anak sa Dios? The moment you receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Amen? Uy, paminaw igsoon, dili tanang tao sa kalibutan anak sa Dios. Kay kitang tanan gibuhat rata sa Dios. So, the privilege, ang pribilehiyo nga mahimo kang anak sa Dios, the moment nga madawat nimo siya, isip imo mangluluwas mo na nga, if you are our visitor this morning, naa ka diha naglingkod, you are not yet sure kung mamatay ka this morning, muadtoy mo kalag sa langit, well, we pray for you igsoon nga madawatan unta nimo ang kaluwasan sa imong kalag. Kaya naman ang makaluwas ra gyud ato si Ginoong Hesukristo. Mo na nga balik ta in the sixth day, no, gibuhat sa Dios ang animals and human. Now, pagka seventh day, unsa may gibuhat sa Ginoo? Ni pahulay siya. All right? God rested on the seventh day. Don't you know mga igsoon nga ang pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan, it is not kanang handmade or gibuhat niya nga gitrabahuan gyud sa Ginoo ayo. Kabalo mo gyud sa pagbuhat sa Ginoo ang kalibutan through his words. Atong basahon ha, in Psalm 33 verse number 6 natawa, by the word of the Lord, di ba? Were the heavens made, and all the host of them by the breath of his mouth. Pagkanindot, no? Unya, naabay tao, naabay na ilhan ni mga tao nga makabuhat ka sa mga butang aning kalibutan na pinaagi lang si mong pulong. Wala, oy. Maski si Albert Einstein na pinaka-bright sa unang panahon, wa gyud di na kakumingking sa pagka-knowledgeable sa Ginoo, pagkagamahanan sa Ginoo. Amen? Pero ubang tao, they are willing to be ignorant, no?
para barugan lang yun ang ilahang tawag gani, ang ilahang mga prinsipyo. Muna nga ayaw magtuo anang atong nabalaan sa una nga kung unsay akong namatan, akong pakamatjan. O di ba? So, no, grabe kay na no nga prinsipyo. Nya kung imuhang namatan sayop, pakamatjan yun na lang ginuman sayop. Manang salamat ta kay ang Biblia, paminaw iso na, ang pulong sa Ginoo mo ni muhatag di mo kamatuoran. Amen. Mao ni muhatag na tug truth, and the truth will set you free. That's what the Bible says. Amen. Now, padayon tay igsoon. Now, Peter, no, ang ikaduhang example ni Peter, because of the ignorance of people, no, naghatag og kaduhang example si Peter. That is the panahon ni Noah during the flood. Okay? During the flood. Peter describes the flood on the earth, mga igsoon, as the flood of waters in Noah's day. Don't you know nga nganong gilunopan man, so may rason pastor nganong naglunop man kani adtong panahon, nganong na may flood sa panahon ni Noah. That is because of the divine judgment of God sa mga tao. Ngano day unsa day nahitabo kani adto pastor kabalo mo, kung unsay nahitabo kani adtong panahon pa ni Noah, mao na ra bagay nahitabo sa panahon karon. Dautan na kayong mga tao, kabalo ka si Noah, wa gyud tao nga nanumbaling ni Noah. Giyaga-yagaan niya na si Noah. Naunsa man ni si Noah nga nagbuhat mo ng arka nga naaman sa bukid. Matod pa sa mga bulan, na yun naman ni si Luna. No more, nabuang naman, tuliling naman ni si Noah. No? So, lantawan na to ha. Lantawan na tong verse. Lantawan ang verse. Next slide, please. Whereby the world that then was. So, kaniadto ba ang kalibutan? Being overflowed with water. Naunsang kalibutan, mga tao, mga butang, aning kalibutan na? Perished, mga igsoon, nangamatay, because there was a judgment by God. Lantawa in verse number 5, lantawa, and God saw that the wickedness of man was great, sabta igsoon ha, in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was evil. No, grabe no. Lantawa karon, lantaw ka sa internet, lantaw ka sa TV, lantaw ka sa unsay mga social medias nga naa ka. Grabe na kayo ang kalibutan karon. In verse number 6, natawa, and it repented the Lord that He had made man on the earth, and it grieved Him at His heart. Don't you know, may isang paminaw ha? Kung makasa da ita, ikaw karon anak na kasi Ginoo, kung makasa ka tubangan si Ginoo, masakitan da ang Ginoo. Oy. Napa mo, amen? Ayaw mo gunahuna nga, madara manig sorry ang Ginoo pastor, mangayo lang gugupa sa ilo, Lord, sorry kay Ginoo. Nasayop gyud ko, nakasako. Yes, pasayloon kasi Ginoo, pero ang kasakit ba? Uno na asad no? Kita gani no, kung naani makapasakit na to, masakitan mga itag usahay no, hulabihan nga pagkakasakit no. So much more ang Ginoo. Lantawa in verse number 7. And the Lord said, I will destroy man, whom I have created from the face of the earth. Both man, the beast, creeping thing, the fowls in the air, for it repented me that I have made them. Sa tanang gibuhat sa Ginoo sa creation, it was washed out by the flood. Grabe no? Kabalo mo mga ison, tagaad na mo o kanang basin bag nalimot na mo sa mga facts nga naa sa Bible. Pila man kaadlaw nag-ulan sa panahon ni Noah? Pila kaadlaw? Kasi makatubag. How many days? 40 days. Oh, laliman ka 40 kaadlaw sa gunson. Kadlawon, hangtod na lang nakadlawon, gabi buntag, puro ulan. Laliman ka, hangtod nagka-increase ang tubig. Karon pangutahan na ko ikaduha. How many days nga ang water ni stayed sa earth? Wala siya ming kuan ba, ming hulpa ba or ming naog. Pila ka adlaw? 150 days. O i-take note niyo na kay para naamoy madumduman sa tong Sunday school, di ba? 150 days laliman ka no. So wala nagyoy tao nga mabuhi ana oy. No? Wa nagyoy unsa man baboy nga buhi kunay baboy kani adto. Wa oy patay oy. Pihaok ang mga manok no. Wala gyud kay naman, it repented the Lord kay nasakitan ang Dios sa gibuhat sa mga tao. Don't you know mga ison? No? Doon na ray pila ka tao nabilin? Pila ka tao nabilin during sa Noah's day? There were 8 people left
in the face of the earth. Kinsa man na? Si Noah, Noah's wife, Shem, Ham, Japet, unya ang mga asawa ni Shem, Ham, Japet. Nabay verse na pastor. Aton lang tawon. 1 Peter chapter 3 verse 20 lang tawa. Which sometime were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah while the ark was preparing, were in few, that is 8 souls were saved by water. Ikatulo, nga diin ignorante kayong tao. Don't you know, unsay nahitabo kani adto mo ay mahitabo karon in the future? Unsa may dangatan aning kalibutan na, pastor? Dili man sayop nga maningkamot ka, marabaho ka, nindot man na, no? Kay gusto man sa Ginoo nga dili sad ka magtinapulan, maningkamot nagnegosyo, kung kamo nagnegosyo mo, o manabaho ka, di ba? Okay na, pero kaning tanang butang aning kalibutan na sultihan ti Igsoon, biyaan na rin mo ning tanan. Unya unsay mahitabo sa kalibutan someday, sunugon ni si Ginoo. Unya, ang imong tanang paglaom na ara gyud niya ng mga butanga, diha ta na sayop Igsoon mo na nga kung unsay naa nimo karon, no, paningkamot na ipagamit nimo na si Ginoo, no? No, nindot kayo nga unsay naa nimo, dili ka maglantaw, dili mo ibutang imo paglaom ng mga butang aning kalibutan. Lantawa gani unsay dangatan aning kalibutan na? 2 Peter, lantawa. Chapter 3. Basahan ang Bible mga isono. But the heavens and the earth, lantawa, which are now, sa tong panahon ba, by the same word are kept in store, but it will be reserved unto fire against the day of judgment. Timan naa pa ang long suffering sa Ginoo karon. Pasensyoso pa ang Ginoo nato karon, pero moabot ang panahon nga ang kapungot sa Ginoo ipadangat na niya sa mga tao aning kalibutan na. That's the reason why nga musuluwining ta, amen? That's the reason why nga mushare ta sa pulong sa Ginoo sa ubang mga tao, because ang dangatan sa tao aning kalibutan na, ang butang aning kalibutan na, gunubon ni sa Ginoo pinaagi sa tumang kainit. Grabe. Munang salamat ta kay someday kung mubalik ng Ginoo, dalon ta niya dito sa langit. Amen? Amen? Dito wala nagay kasakit, wala nagay kaguol, wala na. Nindot kayo nga lugar, nindot kayo nga paglaom nga atong nangkunan kung luwas na kaigsoon. Amen? Now, dirita padayon ta number 3. Number 3. Hisgota the long suffering of God. Okay? Long suffering, it means the patience of God. Letter A, na diha sa screen, God's timelessness. Unsa nang timelessness, pastor? But pasabot na ng timelessness igsoon, dili siya ang Ginoo igsoon, dili siya maapektuhan sa paglabay sa oras. Nakuha niya akong punto? God's timelessness, dili siya maapekto. God cannot be affected by the process of time. Kabalo mo ang Ginoo dili matiguang. Si Pastor Ray, kaniadto batanon pa ni baksidor man ni atong pastor. Pero karon no moabot ang realidad sa tao magkatiguang ta in the process of time. Amen? Pero ang Ginoo dili siya maapektuhan sa time. God cannot be affected by the process of time. Dili mamatay ang Dios, unlimited ang oras sa Dios, pero kitang tao mo na nga dapat tagaan ni mo bili ang time, because time is precious in us. Kay mubo ra gyud atong kinabuhi igsoon. Amen? Mo na nga ayaw gyud hulata. If you are a visitor this morning, basin unyag kuhaon sa Ginoo imong kinabuhi ba unya nahurot na imong oras. Unya maimpirno day imong kalag pagkasayang. Matod pa sa Biblia, may paywa ka mataw aning kalibutan na. Kaysa maimpirno ang imong kalag. Sa walay katapusan igsoon, pagkapait. No, pamalandongon mo na nga, dapat susihag yun, no? Luwas na bagyod ko, luwas na bagyod ka, right? Amen? So we must remember that the time is not the same to God as it is to us. Kabulo mo, in 2 Peter chapter 3 verse number 8 lang tawa, but beloved, be not ignorant of this one thing. Paminaw ison, that one day with the Lord as 1,000 years. Oh, dili pareha oy, di ba? Muna nga nindot kayo sa langit kay mupuyo ta dito for all eternity. Amen? Napa mo, amen? Pagka nindot no, sa hangtod sa walay katapusan. So timan-i ka ng oras nga nabilin sa imong kinabuhi, regalo ka na sa Dios. Next slide. Time will come that your clock will stop ticking. Hunong gina. Muna nga, God gives us time
in which to repent. Paminaw, mo nang naghatag pa ang long suffering sa Ginoo, naghatag pagpasensya ang Ginoo nato aron maghinulsol ka, aron maluwas ka, aron ang mga tao sa atong palibot ato pang masuginlan sa maayong balita. Amen. Lantawa in Romans chapter 2 verse number 4. Or despisest thou the riches of His goodness, di ba? Maayo kay ang Ginoo. And the forbearance of His long suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. Mo na nga salamat ta kay naluwas tat dili tungod kay buutan ta. Kisa may buutan na to diri be? Isang kamot wala oy. Wagi mayong tao na to diri igsoon. Naluwas ta because sa kaayo sa Ginoo, tungod sa kaluoy sa Ginoo ug sa grasya sa Ginoo. Amen. Nang salamat ta kay ang pagtuo dili pinagi sa mayong buhat. Kay kung pinagi pa sa mayong buhat, kitang tanan magpasigarbo ta. Ako baya pastor, grabe ba yun akong pagbinutan gahapon. Grabe Ginoo. Wala gyud, puro lang kita pinambugay diri. Salamat ta kay ang kaluwasan pinaagi lang sa pagtuo nato ni Ginoong Hesus. Amen. Pinagi sa mong pagdawat ni Ginoong Hesus isip imuhang personal og bugtong mangluluwas. Now, padayon ta. Letter B, the long suffering of God. Letter A, God's timelessness. No? Dili mapiktuhan na Ginoo sa oras. Pero salamat ta, diri ta mo tapos. Letter B, God's desire. Kabalo mo igsoon, ang tinguha sa Ginoo para sa tanang mga tao nga unta ang tanang tao maluwas. That's the reason why we support missions, world missions. Salamat ba mo mga igsoon nga atong church nag-support og world missions, local and foreign missionaries. Amen? Salamat ta, kaya naman nanginahanglan ang mga tao sa tibuok kalibutan nga masangyawan sila sa maayong balita. No, muna nga ang atong mga missionary dili ba lalim ng ilahang commitment. Kaya naman they left their comfort zone. Laliman ka ang uban ni ana mga professional. Pero they followed the calling of God. Why? Kay tungod kay nanawagan ang Dios nga moadto sila ng mga lugar nga wala sila kabalo kung sa dangatan nila ng lugar, di ba? No, mo na nga that's the reason why kay nga naman ang tinguha sa Ginoo nga ang tanang tao unta aning kalibutan na maluwas makadawat ni Ginoong Hesus isip ilang mangluluwas. Amen. Mo na nga God's desire that all men might be saved. We call this God's desirative will. No? Kamo ba naamoy mga tinguha sa kinabuhi, di ba? Kita natay mga desire. Amen. Natay mga tinguha pero ang the ultimate desire of God nga ang tao maluwas. Paminaw igsoon. Next slide please. Next slide. God does not decree that salvation of all human being, but He desires that all might turn to Him in repentance and faith. Paminaw igsoon, ako na-explain gamay. O sibot pasabot anang God does not decree the salvation of all human being. The word decreed igsoon, it means ordered. Ang kaluwasan ba, gi-order ba sa Ginoo nga, naingon bang Biblia nga, ang tanang tao luwas na, period. Naingon ba ang Biblia? No. Right? Wala gi-decree sa Ginoo nga ang tanang tao maluwas. Kaya naman, ang kitang tao, gitagaan tag, unsa man, will sa Ginoo, gitagaan tag pagbuot sa Ginoo. No? Mo na nga, sugin ligyod ang mga tao. Kaya naman, kung pilion lang yun sa tao, no? Kung ang mga tao ka ng mga palahubog di sa gawas or sa mga bisyoso sa gawas, ay, di na maminaw ni Moy. Kung magdakag Biblia dito, magwali ka, di ka paminaw na. Pero uban noon, maminaw. Pero dili tanang tao ka naman, gitagaan tag will sa Ginoo, pagbuot sa Ginoo. Muna nga, God's desire that all men might turn to Him and repent sa ilang mga kasalanan. Amen? Lantawa gani in 1 Timothy chapter 2 verse number 4. Lantawa, unsi kasing-kasing sige na paminaw. Who will have all men to be saved. Grabe, no? And to come unto the knowledge of the truth. No? That is God's desire. That should be our desire. No, dapat matinguhan ni mo ba nga, dili lang kay mubiya na, mupanaw na kaning kalibutan na nga, wala man lang bisan isa kakalag nga imong nasuginlan sa mayong balita. Kung ikaw karon anak na kasi Ginoo, no? Ang desire gyud sa Ginoo sa imuha nga mangabig kag kalag, amen? Pagkapait pa malantungon nga gikuha na lang ta sa Ginoo. Bisan wala gyud maski isa ka kalag nga nadala nimo sa tiilan sa Ginoo. Pastor, dili man ko kabalo mo sulwining, ay pag-practice, amen? Kay kung unsay imuhang
imong nadawat igsoon mo man imong i-share, di ba? Alangan na magmo-share ka sa wala nimo madawat. Kung nakadawat ka ni Ginoong Hesus, then you share Jesus Christ to the people. Amen? Pag-practice ng soul winning, no? Sa hagit na to this morning, if you are not, no, di pagkakabalo mo why not hatag kag gospel tracts? Amen? Oh, magsugod ka sa gospel tracts. Brad, ma'am, sir, na ako'y ihatag nga basahon. Ma'am, basahan, mama, sir, basahan niya, importante na. O pagkaninot, no? Or, di magani ka kabalo, di maulaw ka mo hatag, why not? Basi na kay giya, hiyas nga, mangimbitar. O invite to nimo ang mga silingan nimo. Brad, bro, ato ta simbahan ron, di ba? Pagkanindot, no? Nga diin niya ng paagi magamit ka sa Ginoo. Timan igsoon, ang Ginoo, there will be reward someday imong madawat. Pero dili ka kadawat niya na kung dili ka mga lagad sa Ginoo. This is a challenge this morning, no? Kini nato nga nagtinguha di ang Ginoo nga diin mga big tag kalag, mudala tag mga kalag dinha sa tiilan sa Ginoo. All right? So I hope and I pray that you understand some things sa Sunday school, and I hope nga doon na mo yung mga nakutlo nga mapagtulunan. Yan naman ang kalibutan, no, moabot ng panahon. Gunubo ni si Ginoo mo na nga ayaw gid ibutang ang imuhang tanang paglaom aning kalibutan na. Alagara ang Ginoo. Amen? Amen? Kaya naakay someday, naakay reward nga madawat sa langit. Amen? Duko ulo pa yung mata Ginoong Diyos. Salamat kayong impulong nawali na. Salamat Ginoo sa kadaugan Sunday School. Nagampo ko Lord, nga ikaw magapanalangin sa mong pagpadayon sa pagsimba nimo, sa among divine service. Nagpray ko Lord, ikaw magagamit sa among guest speaker. Give him boldness as he preached thy word this morning. Salamat Lord, pasabtami padayon sa mong pulong. In Jesus' name I pray. Amen. We have a break, 5 minutes.